good morning mga kabisig, mga kanguso. Nandito tayo ngayon sa Sitio Bayog, sa taas ng bundok. So nakita natin si nanay kanina. Kausapin natin siya, nakita natin siya kasi napansin ko na medyo malaki yung lalamunan. Ano po yung tanungin natin siya, interviewin natin siya kung ano po nangyari sa kanya, bakit po nagkaganito si nanay. Nanay, ano pong pangalan ninyo? Dinita Kalman. Si nanay medyo mahina ng konti yung pandinig niya, kaya sabi ko sa apo niya, samahan niya ako para ano niya sa kanyang lula, kung ano yung mga sasabihin ko sa kanya. Dinita Kalman. Ilang taon na po kayo, nanay? So, si nanay Si nanay ay 70 plus na po yung edad niya. Ano pang hanap buhay natin? So, hindi na nagtatrabaho si nanay kasi nga medyo may yung pumupok-pok, tigil mo muna. So ayun, medyo hindi na nakakapagtrabaho si nanay dahil po matanda na po siya. No, matanda na po. Before po, nung bata po kayo, ano po ang trabaho ninyo? Nagtitinda ng saging noong unang panahon. So nanay, anong nangyari? Bakit po lumaki yung glitter ko ba ito? Cancer. Glitter, tapos lumaki ng ganyan. So kung makikita ninyo mga kanguso, mga kabisig, ang laki ng bukol sa kanyang lalamunan. So hindi po ba kayo nahihirapan sa sitwasyon ng ganyan? Wala mo nang tandaan. Hindi po ba kayo nahihirapan, nanay, sa inyong sitwasyon na ganyan? Nahihirapan po kayo. Okay, so ngayon, nanay, ano po yung panawagan ninyo sa gobyerno natin o sa mga subscribers namin na makakapanood ng video natin ngayon, sa interview ko sa iyo, makakapanood na sa atin ngayon, ano po ang hiling mo sa kanila? Ano po ang gusto mong hingin sa kanila? Ano po? Masakit ang ulo. So kung mapakikita natin mga kanguso, umiiyak yung apo, no? Medyo emotional yung apo niya dahil nga siguro sobrang awa sa kanyang lula. No? Umiiyak po siya, naawa sa lula niya. So ano po ang gusto niyo iparating sa mga subscribers natin sa ibang bansa, sa Pilipinas, o sa gobyerno natin? Ano ang gusto niyo hilingin? Ikaw, ano pangalan mo, be? Para ikaw na magsalita. So, yung panawagan po, dahil po medyo yung mahina yung pandinig ni Lula, ang panawagan po niya ay magtulungan daw po siya para po mahupirahan, matanggal po yung glitter sa kanyang lalamunan. Kasi kung ako magasis, hindi ito glitter kasi sobrang laki. Parang cancer po siya, mga kanguso, no? Parang cancer po siya na, kasi kapag glitter, hindi naman yata lalaking ganyan. So, kung ako lang mag-assist, hindi naman ako doktor, pero sa paningin ko lang ay cancer po siya. So, nananawagan po si Lula sa kayong apo niya, na sana po sa mga subscribers natin po dyan, sa mga kaibigan natin na gustong magbigay ng tulong or ng paabot para lang maoperahan o may pambiling gamot para po mawala yung sakit ang sakit ni nanay. Ano, nanay? So, saan po yung bahay ninyo dito, banda? So ang bahay po nila doon pa sa bandang taas, aakyat pa po sila ng bundok. Sa edad na ganito, naghihirap siya, nagtitiis, mag-akyat pa ba doon sa kapatagan para lang po makapag bili kung ano dapat niyang bilhin. So, ayun na nga mga kabisig, mga kanguso. Yeah, sa mga sponsors natin sa ibang bansa, baka naman po meron kayong mga sobra-sobra dyan. Sa mga subscribers natin, baka po meron kayong mga tira-tira pa dyan na sobra-sobra sa inyong mga wallet. Baka po maawa po tayo dito kay nanay at matulungan po natin si nanay sa kanyang karamdaman. So mapapansin niyo medyo mahina na po yung katawan niya no? Medyo mahina po yung katawan niya so kailangan niya na po ng maintenance na gamot at sa pambili ng pagkain nila araw-araw dahil wala na po siyang hanap buhay, no? So ngayon po, ano po yung ginagawa ninyo ngayon? Ano po yung ginagawa ninyo ngayon? Nanay. Anong mga tinatanim niya? Ano pa? Ayun. So ang ginagawa ni nanay sa edad niya na to, mahina na yung katawan pero nagtatanim pa siya ng mga bangkuka. Hindi ko alam kung ano yung bangkuka sa Tagalog. Kamuting kahoy. Gabi. Gabi. So, ayun, gabi, kamuting kahoy sa mga saging. Yan po yung kanyang hanap buhay ngayon para lang makaraos sa araw-araw. Ayan. So, wala na po kayong asawa?
Wala na pong asawa si nanay, no? Ikaw yung nag-aalaga. So, yung apo na lang niya nag-aalaga. Ilan kayo sa bahay ninyo? 4. So, ikaw ba anak mo na ito? So, may asawa na rin pala siya. Saan asawa mo ngayon? So, masakit ang asawa ng tiyan niya. Asawa ng tiyan ng asawa niya. Kayo umuwi muna. No? So, ito pala yung yung nag-aalaga sa lola niya dahil wala nang kasama sa bahay. Wala na siyang kasama sa buhay. So, maswerte si Lula dahil nandiyan yung apo niya at napakabait. So, panawagan mo muli sa mga subscribers natin na makakapanood ng video na to. Baka sakaling may maawa, panawagan ka sa kanila. Baka sakaling may maawa at bigyan ng tulong. Ano sasabihin ko sa kanila? Mas maganda ito magsabi. So, anong pakiusap mo sa mga subscribers natin? Anong hiling mo? Pa-December ngayon, pa-Pasko ngayon, anong hiling mo para sa Lula mo? Cancer at humingi po ako ng tulong kahit kunting halaga lang po matulungan po kami para makaaraos po sa kasi po ako na lang po sa lula po sana po matulungan niyo po. Ayan, so yun yung panawagan ng kanyang apo na sana po matulungan daw po yung kanyang lula at mabigyan ng tulong sa pang-araw-araw nilang pamumuhay dahil hirap na hirap po sila sa buhay. Ganon din hinihingi din nila na sana po maoperahan yung glitter ni nanay at mabigyan siya ng maintenance na gamot para naman magamot yung karamdaman ni nanay. So, maraming salamat po. So, ngayon po sa mga subscribers natin dyan, uulitin ko po sa mga subscribers natin, sana po matulungan natin si nanay at mabigyan natin ng konting tulong para po maupirahan ang kanyang glitter at para naman po matulungan sila sa kanilang pang-araw-araw. So ayun lang po, maraming salamat nanay sa pagpapaunlak sa interview ko sa iyo at maraming salamat din po sa iyo, ha. So kung hindi ka pa subscribe sa akin channel mga idol, huwag mo kalimutan mag-like, share and subscribe para lagi kang updated sa lahat ng post ko. Maraming salamat po. Bye-bye po. Bye-bye. Ayan, so maraming salamat po ha. Sana may makatulong. Sana may makapanood ng video at tulungan kayo. Thank you.